Okay guys, welcome back na naman sa aking YouTube channel. No? So ngayon pag-uusapan natin kung worth it pa ba maglaro ng Mir 4 sa ngayon. At syempre yung update, ano ba yung mahalaga sa update mga bossing? So unang-una, ang pinakapangkaraniwang tanong dyan, ilan ba napupulot nito kada araw? Syempre nakalagay doon guys, 50 per day. So hanggang saan matatapos yan? Syempre hanggang Monday yan sa July 22. So bali 14 days yan magtatagal. So bali 700 pieces. Isang ganito, mas maganda yung kulay puti. Tapos i-farm nyo din yung inyong alt. But yung kulay puti? Yung kulay puti kasi guys, meron yung glittering na box agad. Ang laman tiba nun 100 to 1,000 yun. Kaya sobrang solid nun mga boss. So 5 piraso yun. So matic 500 glittering yun. So kitang-kita nyo kung paano para mapabilis yung upgrade nyo, lalo na may nadagdag yung cosmic, di ba? Pinakamahirap tong cosmic na to, lalo na kung wala kang supply. Pero tong green buti natapos ko. Pero ito pinakamahalaga dyan yung violet eh. Pero ang problema yung Norsol Herb. So yung Norsol Herb, pwede kang mag-summon ng Shaman o kaya ito. So may drop yan na Norsol maliban doon sa secret peak. Okay? So regarding naman dun sa sa Legendary Spirit Treasure event, magi-start yun ng July 15, Monday. Kaya mag-impok na kayo ng Darksteel, lalo na ngayon, napakamura. So, ano naman tayo, punta naman tayo dun sa regarding kung worth it pa ba laruin. Guys, nasa sa inyo kung magugustuhan yung game. Alam nyo naman, maganda talaga yung lalo na PvP dito sa Mir 4. Wala kang masasabi, solid din, no? So, nakapix talaga siya. Depende rin sa combo mo. Syempre, hindi natin talaga kaya yung mga sobrang talpak dito sa game. Talagang hindi natin kaya yun mga boss. Okay? So siguro pwede natin masabayin mga casual at saka yung mga malas na casual player. Okay, pero sa totoo lang, ang mura na ng NFT dito sa Mir 4. So paano kumita dito Kuya Bugs? Pwede ka naman mag-mini kung kaya mong tiyagain, pero napaka hindi na worth it. Pero may value pa rin. So sa tingin ko nasa 2 to 3 pesos pa rin naman ang Draco kapag nag-mint ka ng token dito. Okay? So kapag nag-mint ka, kailangan mo lang ng 1.2 na Darksteel para magkaroon ka ng 3 piso. So napakadali naman magmina dito, nakaka 1M naman per day, pero hindi nga, sabi ko nga sa inyo, hindi siya worth it. Mas okay na ibenta nyo na lang yung Darksteel through market dito sa market dito, kasi 31 gold ata yun mga boss. Ayan, 31 gold. Alam nyo naman ang bentahin dito kapag alam nyo na yun. So hindi na tayo bata para sabihin pa yun, no? Okay, so iba kasi yung kalakaran na dito, hindi na ganyan. May mga ibang idea na pwede sa NFT at yung isang alam nyo na. Okay? So regarding naman sa pagpapagold, ganun pa rin naman yung technique. So sample tayo para doon sa mga bago or sabihin natin tatihan na. Ganun pa rin naman guys. Mabilis pa magpagold ngayon dyan. Napakabilis lalo. Gawa ng sunod-sunod yung event eh. Yan o. Sample tayo dito guys. Ayan. Ito isa sa mga alt ko guys. So bili ka lang nung bago. Ito. Kung may ipon ka. So syempre ito pa rin. Yan. Matic yan, bibilin mo na rin yan. Ayan, isa, dalawa. Paano kung walang stock? Imposible, may stock ka yan. Kasi naburo yan mga boss eh. Ayan, bili ka lang yan. Ayan. So, bilhin mo lahat ng pwedeng maging goldings. Ayan, lahat yan pwedeng maging goldings. Halimbawa, itong ice crystal. Ice crystal, ayan, pwede mo maging papuntang legendary. Yung pangalawa naman, itong epic promotion. Papunta namang sa legend. So, ganun pa rin naman yung system yan para magkaroon ka ng goldings dito sa laro. Okay? So, same process pa rin. Wala namang binago. Wala namang try natin dito. Ayan, sample tayo nito. 4 yan. So, kung marami kang alt, may chance na maka-goldings pa rin yun. So, mahal pa ba yan? Syempre, mahal yan. Pang-upgrade yan mga boss eh. So, syempre, yung maraming goldings pa rin sa server, hindi naman mawawala yan kasi nakaano na yan, diba? Isang Asian na lang per yun, may isang piraso, so goldings agad. So ganun lang ang pagpapagold dyan mga boss. Kung the more na marami kang character, the more chance of goldings yan. 22 dias, 22 gold. Okay? Ayan, no? So ganun din ginagawa ko dun sa isa ko pang alt. Ang maganda lang kasi sa Mir 4, pwede yan kahit pagsabay-sabayin nyo yung tatlo, which is legal kasi. Sa ngayon kasi kaya naglalaro ako ng Nitro guys. Alam niyo naman, mas palto dun eh. Maka-AFK ka lang sa field, diba? Maka-diamond ka lang doon. Eh, parang 1:3 doon. At tapos, napakabilis pa ng diamond doon sa server namin. Diba? So, talagang palto. Makakuha ka na isang item. O, matic, 500 na.
Dito kasi, kung hindi malakas karakter mo, kung hindi marami karakter mo, ay GG ka. Kasi 3 taon na yung laro eh. Almost 3 years na mga boss. Kaya, kung regarding dun sa medyo kung sa simula ka pa lang, mahirap na talagang kung iisipin mo is to earn. Hindi naman kasi ano yun, sa play yun eh. Kaya nga play to earn. So, pwede ka talagang mag-earn, pwede ka lang mag-play to play. Sa umpisa, syempre, pag gumawa ng bagong account dito, play ka muna. Kung gusto mo maka-earn, doon ano muna sa ano, yung sa bago, yung sa Nitro. Tapos marami pa namang upcoming, di ba? Na mga play to earn games. So sa ngayon, ang ginagawa ko, pa-level muna ako hanggang level 140. Sa ako magso-summon. Sobrang dami. Nag-summon na ako nung nakaraan eh. Kaya nga naka-legend tayo kasi nga, ginaganahan tayo mag-grind ngayon. Okay, so yun lamang guys. Hanggang sa muli, kung may tanong kayo guys, sumali na lang kayo sa Discord. Nandyan yung link sa baba. Hanggang sa muli, paalam.